Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga brothers and sisters, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Olimer Adiba, na mayroon na naman tayong tatalakayin ngayon. Pero unang-una po, paki-click at paki-share and like sa video na to mga brothers and sisters upang sa pamamagitan nito ay maging updated kayo sa lahat ng ating mga video na ating i-upload mga brothers and sisters patungkol po sa ating panunuro sa Simbahang Katoliko at sa Bible study. Unang-una po, greetings sa lahat ng ating magwa-watch nito sa iba't ibang bansa. Sa lahat po ng ating mga ka-viewers, magandang araw, magandang umaga, hanggang sa maabot nito mga brothers and sisters. May tatalakayin tayo ngayon. Ito po ay patungkol sa tinatawag nating medyo mas maganda itong tema mga brothers and sisters kasi ito po ay patungkol sa tinatawag nating love or pag-ibig. Ano ba itong pag-ibig mga kapatid? Sa dictionary, kung babasahin mo ang pag-ibig ay love na means a set of emotion and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. So, yun po ang meaning sa dictionary sa pag-ibig o love, mga brothers and sisters. Ngunit sa Biblia ay may kahulugan din ang love o pag-ibig. Ano ba to ang kahulugan sa Biblia? Nating mababasa dyan sa unang Korinto 13:4 hanggang sa city mga brothers and sisters na napakalinaw na ang pag-ibig ay hindi mainitin. Ang pag-ibig ay may magandang loob. Ang pag-ibig ay tinatawag nating may tinatawag nating perseverance o may pagtitiis hanggang sa katapusan, hanggang sa wakas. Ang pag-ibig ay hindi bastos. Ang pag-ibig ay hindi gusto sa mga masamang gawain. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. So, napakalinaw po na napakaganda ng kahulugan ng pag-ibig o love sa Biblia, mga kapatid. Ngunit ano-ano ba ang types of love o iba't ibang uri ng pag-ibig, mga kapatid? Ang unang-una po, unahin po natin yung tinatawag na agape love kasi mayroong four major types of love. Ito ay tinatawag na agape love, tinatawag na storge love, at tinatawag na philia love, at tinatawag na eros love. So ito po ay sa hango na salitang Grego. Unang-una po ang agape love. Ano po itong agape love? Na galing sa Grego na agape, na ang ibig sabihin ay mankind or love between man and God or God and man, mga brothers and sisters. So ito po ang napakahalaga na pag-ibig dahil po na ginawa o nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang kawangis o sa kanyang kalagawanan na ating mababasa sa Henesis 1:26. Napakalinaw po na iniibig tayo ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay umaapaw kahit na gaano tayo pagka makasalanan, kahit na ang tao ay nag-disobedience, pero iniibig niya o minamahal niya ang tao dahil ang tao ay binigyan ng Panginoon ng pinakamataas na form, mga kapatid, na may tinatawag nating intellect and will ang tao. Alam natin kung ano ang dapat o ano ang hindi. So, napakalinaw na ang tao ay pinahalagahan talaga ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan nito, ang tao ay lahat ng mga nilikha ng Diyos, iba't ibang mga hayop, mga bagay, ay itinagubilin sa tao upang pahalagahan ang tao ang mamamahala sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga bagay. Kaya nga mga brothers and sisters, napakataas ng walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga kahit na ang tao ay nakasala, siya ay nagpadala ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo, na kahit si Kristo ay Diyos, mga brothers and sisters, pero siya ay nagkatawang tao. Dahil sa iniibig ng Diyos ang sanlibutan,
Kaya ipinadala niya ang kanyang anak, buktong anak, kaisa-isang anak, upang ang lahat, tayong lahat ay maligtas. Kung sino ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi ma ma mabigyan ng buhay na walang hanggan. So magkaroon ng buhay na walang hanggan, na yun po ay tinatawag na langit, kaharian ng Diyos, na ating mababasa dyan sa San Juan 3:16. So napakalinaw na yung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos ay wala talagang hanggan, mga brothers and sisters, dahil tayo ay niligtas niya. Kaya nga sa unang Juan 4:19 na sinabi diyan na iniibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. So napakalinaw na ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya nga tayo nilikha niya. Ngunit ano ba ang ating gagawin din upang tayo ay mapakita natin ang pag-ibig doon sa Diyos? Sa Diyos, mga brothers and sisters. Ano po? Yung tinatawag na mababasa natin sa San Juan 14:15, na paano ba natin iniibig ang Diyos? Sinabi sa San Juan 14:15 na kung iniibig ako ninyo, sabi ni Jesucristo, kung iniibig ako ninyo, ay susundin nyo ang aking utos. So susundin ang kanyang utos pala. At sa unang Juan 5:3 na ang tanda na ating iniibig o minamahal ang Diyos ay ating sinusunod o isinasabuhay ang utos ng Diyos araw-araw, mga brothers and sisters. So napakalinaw sa Biblia na yung agape love ay napakahalaga talaga. At saka sa Mateo 22:37 hanggang 38, si Kristo ang nagsabi din na ang unang utos ng Panginoon, na napakalinaw na sinabi ni Kristo na mahalin mo ang Diyos sa buong puso, sa buong kaluluwa, at sa buong kaisipan, sa buong lakas, mga brothers and sisters. So ito po ang pinakaunang utos na sa 10 Commandments ay naging isa na lamang, naging dalawa na lamang, mga brothers and sisters. Ngunit ang isang utos, ang ikalawang utos ay atin yang tatalkayin pagkatapos itong agape love. So napakalinaw na ang Diyos ay dapat natin din na ibigin, mga brothers and sisters, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kautusan, sa pamamagitan ng ating paggawa ng mga mabuti sa mga sangkatauhan o sa mga kapwa-tao, mga kapatid. So napakalino na napakaganda talaga ng Panginoon. Bakit po? Dahil hindi tayo niya pinabayaan kahit na tayo ay nakasala. Ang relasyon sa Diyos at sa tao ay naputol po sa Isaiah 59:2. Pero subalit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya nga ang mga Israelites noon, mga kapatid, ay kapag humingi sa Diyos o magdadasal sa Panginoong Ama, ay kanyang didinggin sa pamamagitan ng mga instrumento, mga brothers and sisters. So napakalinaw po. So ito po ay titawag na agape love. So sana po ay atin tong isa sa buhay kung ano ang kautusan ng Diyos, dahil sa pamamagitan nito ay ating may pahayag ang ating pag-ibig sa Diyos, dahil tayo ay iniibig din sa Diyos. Kahit na ilan tayo na nagkasala, pero minahal tayo ng Diyos, mga brothers and sisters. Sana po. At ang pangalawa na types of love, mga kapatid, ito ay tinatawag na philia love. Ano po ang philia love? Ang philia love ay yun po ang tinatawag na friendship love o pagmamahal, pag-ibig sa pag-ibig, tinatawag nating mga kaibigan, no? Pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa kapwa-tao, pag-ibig sa neighbors, yung mga kapitbahay, o sa lahat, mga brothers and sisters. Kaya nga sinabi sa pangalawa na kautusan ni Jesucristo na mahalin natin ang ating kapwa-tao katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. So, mababasa yan sa Mateo 22:39, mga kapatid. At paano ba natin na iniibig ang ating kapwa-tao o mga ating nasasanlibutan na mga kaibigan? Sa pamamagitan ng pagtutulong din at pagbibigay sa mga nangangailangan, yung mga talagang napaka-mahirap, mga brothers and sisters,
Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa Mateo 25:32 hanggang sa 36 na sa katapusan ng paghuhukom ay tayo ay maging karnero niya sa pamamagitan ng ating pagtulong sa ating kapwa-tao, pagmamahal. At dito natin mapakita ang pag-ibig natin lalo na sa Diyos kung tayo ay umiibig o magmahalan sa isa't isa, hindi magkaguluhan, hindi magkatatalo o hindi anong tinatawag niyon? Hindi magkaawayan, kundi hangad ng Diyos na tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Saan mababasa po? Diyan po sa unang Juan 4:20. Napakalinaw po na sinabi diyan na kung sino man ang nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, ngunit hindi naman niya iniibig ang kaniyang kapwa-tao, sinungaling yan, tao na yan. So sinungaling pala kung sinong magsasabi na tayo daw ay sumusunod sa utos ng Diyos o umiibig sa Diyos, ngunit hindi naman natin iniibig ang ating kapwa-tao. Mga kapatid, sinungaling yan, mga brothers and sisters. So sinungaling pala. So dapat ay mag-ibigan tayo. Hindi tayo mag-awayan, hindi tayo magtatalo. Kung ano man ang mga pagbingkil-bingkil o ano man ang hindi pagkakaisa, ay dapat ay magkakaisa at dapat na understanding, mag-unawaan, mga kapatid, at hindi maging mapagmataas sa isa't isa, kundi mapagkumbaba, mga kapatid. So yun po ang tinatawag nating filial love o friendship love. Sa Biblia, mga kapatid, marami pong mga sitwasyon na yung mga magkaibigan o yung mga kapwa-tao ay dapat nating mahalin. Katulad po ni Jonathan at saka ni David, na sila po ay friendship, best friend, mga kapatid, nagmahalan sa isa't isa, na tinulungan ni Jonathan si David upang maligtas sa pamamagitan ng pagtulong niya kay David, kasi si David ay inuusig talaga ni Saul at pinaplano na papatayin ni Saul, ipapatay si David ni Saul, kaya tinulungan ni Jonathan, mga brothers and sisters. Saan mababasa? 2 Samuel 1:26. Ganon din po sa San Juan 13:35 na sinabi diyan na dapat tayo ang magmahalan sa isa't isa. Love one another, mga kapatid. So tayo ay magkapatid. Magkapatid sa pananampalataya, magkapatid sa tinatawag nating sa utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga na sinasabi din ni San Pablo sa Filipos 2:12 na tinawag niya tayo na mga minahal o mga iniibig kong mga kapatid. So, napakalinaw po niyan. No, dapat tayo mag-ibigan, hindi tayo mag-awayan. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Ano po ang sinasabi niya? Na dapat tayo ay magpatawad sa isa't isa kung iniibig natin ang ating kapwa-tao. Paano natin iniibig, ipapakita sa ating kapwa-tao na tayo ay umiibig sa kanila sa pamamagitan ng ating pagpatawad kung ano man ang mga kasalanan sa isa't isa, ay dapat magpatawagan, kasi isa din po yun sa kautusan ng Diyos na ating mababasa dyan sa Mateo 6, mga kapatid, na dapat magpatawagan tayo sa isa't isa kung ano man ang mga naging kaguluhan o mga away, hindi pagkakaisa, kundi mapagkumbaba sa isa't isa at unawaan sa isa't isa, at hindi mag-usigan, hindi magtuligsaan, mga kapatid. So yun po ang pagmamahal, tunay na pagmamahal sa ating mga kapwa-tao. Kasi kapag iniibig natin ang mga kapwa-tao natin, mga sa sanlibutan, dapat maging friendship tayo, ay lalo na po na ang Panginoon ang ating iniibig. Dahil sa pamamagitan din nito ay ito ang pinakaunang utos at pangalawang utos, mga kapatid, na ating mababasa balikin, Mateo 22:37 hanggang 39. Ang pangatlo na tinatawag nating types of love o ang uri ng pag-ibig ay tinatawag natin na
storge love. Ano ba itong storge love? Isa din itong Griego nga na salita nang ibig sabihin ay family love. So, ang family atin pong tandaan ay composed of mother, father, and children. So, tandaan po natin na tayong mga anak, no, dapat natin na igalang. Paano ba natin maipakita ang ating pag-ibig, pagmamahal sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang utos? Kasi ang kanilang utos ay para din sa atin. Ang kanilang advice ay para sa atin. Kung ano man ang iutos nila sa atin ay dapat natin sundin. Bakit po? Dahil nandun po yan sa Ten Commandments, sa Exodus 20:12 at saka sa Colossus 3:20 na sinabi diyan na igalang mo ang iyong ama at ina dahil sa pamamagitan nito ay tataas ang ating buhay. So napakalinaw po. At saka sa Colossus 3:20 na sinabi din diyan na na mga anak, dapat ninyo na igalang ang inyong mga magulang dahil sa pamamagitan nito ay ikalulugod ito ng Panginoon. So, kalinaw, ikalulugod ng Panginoon, no? So, tayong mga anak, dapat tayo na igalang natin ang ating mga magulang, mga brothers and sisters, no? At saka ang mga magulang din, saka mga tinatawag nating mga ina at ama, ay napakalinaw na hindi din natin sila kapuutan. Dapat na magbigay tayo ng advice sa kanila, mga magulang, na dapat ay sinabi sa Colossus 3:21 na mga magulang, huwag ninyong kapuutan ang inyong anak, baka mawalan sila ng loob, no? Dapat ay ayusin ang pagdisiplina. Hindi naman na magdisiplina na talaga brutal, no? At dapat na advisean ang mga anak na kung ano man ang mga nararapat, kung ano ang gagawin na hindi na hindi hindi makadaot o hindi giba sa kanilang buhay, mga kapatid. So, nandun yan sa Biblia. So, dapat na talaga ang pamilya, no? Mas maganda ang pamilya ay isinto talaga yung Panginoon. Gitna yung Panginoon. For example, mga kapatid, yung sa linggo, dapat ay dalhin din ang pamilya sa pagsimba, no? Napakaganda po. Dapat ay magsimba, dapat magkaunawaan, dapat magkaintindihan kung ano man ang mga babalikin natin, mga pagtatalo diyan sa loob sa bahay, ay dapat ay magpatawag sa isa't isa, mag-meeting na advisean yung mga anak, no? At saka yung mga magulang ay dapat na ayusin talaga ang pagdisiplina at ayusin ang pagdala ang kanilang mga anak upang hindi ito mawala ng loob, no? At saka magluod o tinatawag natin magtampo. So yun po, kung ano man ang kapakanan, no, ng mga anak, kung ano man ang mas mabuti sa anak, mga kapatid, napaka-importante po niyan. At saka yung asawa o mga mag-asawa, no, ang ama at ina ay dapat na magkaisa din, kasi ang lalaki o ang bana, yon po ang ulo ng kaniyang pamilya, mga kapatid. So napakalino sa Efeso 5:23. So dapat ang nasa loob sa pamilya, kung ano man ang hindi pagkakaunawaan o pag-awayan, ay dapat na magbigay ng payo sa isa't isa. Magbigay ng tinatawag natin na paubaya o reminder sa isa't isa upang ma-maintain ang tinatawag nating pagkakaisa, ma-maintain ang kapayapaan sa loob ng pamahay, mga brothers and sisters. So napakalinaw po. So sana po ay atin yang mai-apply nating mga pamilya. Ako wala pa akong anak, mga brothers and sisters. Well, pero dapat natin na igalang ang ating mga ina o ating mga magulang, dahil sa pamamagitan nito ay mataas ang ating buhay at sa pamamagitan nito ay ikalulugod ng Panginoon. So napakalinaw. Dapat babalikin natin, magkaintindihan, magkaayusan, kung ano man ang pagtatalo, kung ano man ang pagtatampo, ay dapat ang pamilya
ay isentro talaga ang Panginoon upang sa pamamagitan nito ay hindi na si Satanas makalapit sa pamilya, mga kapatid. Kasi gusto niyo ni Satanas yung pamilya na magkawatak-watak, no? Hindi po yung gusto ng ng Panginoon. Kundi ang gusto ng Panginoon ay hindi magkawatak-watak. Kaya isentro talaga importante ang Panginoon sa ating buhay o sa pamilya, sa ama, ina o mga anak o mga man, no? Mga apo, pa, no? Dapat magkakaisa. So yun po, sana po na idasal natin ang lahat ng mga pamilya. Love family, mga brothers and sisters, mga kapatid. Yun po ay tinatawag na storge love. So, yun po ang uri ng pag-ibig. Ang pang-apat, mga kapatid, ang last but not least, itong tinatawag na eros love. Ano itong eros love? Ang eros love, mga kapatid, ay galing din sa Griego. Nang ibig sabihin ay romantic love or pagmamahal sa sexual. So, dapat na hindi natin ito gawin. Kasi, bakit po? Kasi, kapag magmamahal tayo sa lamang sa sexual na walang basbas o wala sa pagbabanal. Kasi, yung sex, mga brothers and sisters, yun po ang gasa ng Diyos o grasya ng Diyos, no? Bigay ng Panginoon yun. Pero, sa pamamagitan ng pagbabanal, hindi sa pamamagitan ng kalaswaan, hindi sa pamamagitan ng makalaman na pita, makatao na laman na pita, mga brothers and sisters, kundi gagamitin sa pagbabanal. Kaya nga sa San Mateo 5:28 na kung sino man tumingin sa babae na may masamang pagnanasa ay nangangalunya na sa kanyang pag-iisip o sa kanyang sarili. At saka mapabasa din yan sa sa unang Korinto 7:9 na kung hindi natin mapigilan ang ating sarili na tayo ay makapag tinatawag nating tinatawag nating anong tawag niyan, no? Makapag-sex, hindi tayo makapigil, ay dapat tayong mag-asawa na lang o magpakasal. Kaya kung hindi natin mapigilan ang ating sarili sa mga makalaman na loob o makalaman na pita, mga kapatid. At yun po ang pinagbabawal ng Panginoon. Kasi yun po sa Galatia 5:19-21 at saka sa unang Korinto 6:9, saka sa Pahayag 21:8 na yung magkikiapid o yung mga ngulunya o yung mga sexual na walang basbas o hindi pagbabanal ay maimperno talaga ang tao, mga kapatid. Hindi po yun sa akin, sa Biblia yun. So dapat na hindi natin unahin ang tinatawag na eros love, that is lust, mga kapatid. So kung man ang ating mga dapat na sa pamamagitan ng pagbabanal, ang romantic love ay yun po ay bigay ng Diyos, pero sa pamamagitan ng pagbabanal, may basbas sa Panginoon, mga kapatid. Kasi sa atin ang sinabi ay tayo po ay makapangangalunya at yun po ay swail ng utos ng Diyos o tinatawag nating hindi utos ng Diyos, kasi yun po ang nasa 10 Commandments na sinabi diyan na huwag kang mangangalunya, no? Nandiyan yan sa Biblia, huwag mag-immorality. So yun po ang tinatawag na eros love at dapat hindi natin niya i-practice mga kapatid. Dapat natin na idasal na kung ano man ang mga tentasyon ay ating makaya, kasi sabi sa unang Korinto 10:13 na kung ano man ang mga tentasyon, ang Diyos ay magbibigay ng lakas na atin itong makaya o mga brothers and sisters, malampasan ang mga tentasyon. So sana po hindi tayo mapatintal sa makalamang loob na dito sa sanlibutan, kasi marami na po ngayon, pero atin sila ipagdasal dahil ang Diyos ay tinatawag nating ang Diyos ay pag-ibig, no? At naghihintay lamang ang Diyos na tayo ay humingi ng kapatawaran, tayo ay mangumpisal diyan sa mga kaparian. So sana po, no? So yun po ang apat na uri ng pag-ibig o love na napakaganda talaga, mga kapatid, no? So sana po na nagustuhan ninyo itong video o na ninyo, no? Mayroon kayong natutunan kahit na yung Tagalog natin ay hindi fluent kasi pure tayo ng Cebuano at saka isang din, no? Pero hindi po yan hadlang. PWD, persons with disability, mga iba't ibang bansa o kahit
hindi bihasa sa Tagalog kung ano man, ay ang napakahalaga talaga ay maihatid ang aral ng Diyos at saka kautusan ng Diyos sa sanlibutan o mapamahagi sa pamamagitan nitong media, mga kapatid. At ulitin ko po na wag po ninyong kalimutan ang pag-click, pag-like at saka pag-subscribe sa YouTube channel ko, mga brothers and sisters, upang sa pamamagitan nito ay ating maihatid ang aral ng Diyos, panunuro ng Diyos na itinagbilin sa atin. At saka sa lahat ng mga ating mga ka-PWD, persons with disability, mga blind massage, no? Iba't ibang organisasyon na nasa mall, nagmamasahe kami, mga brothers and sisters o mga sir, ma'am. So, yon po ang aming hanap buhay, massage. Ngunit, naghahanap din kami sa tinatawag nating katotohanan at ating ipamahagi. Kung meron man tayong natutunan, ating ipamahagi sa ating mga sangkatauhan sa pamamagitan nitong media, mga kapatid. Dito na lang po ako at maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Olimer Adiba, na magsasabi, God bless us all. At may kasabihan sa Nilatin na nisi Dominus Nostra, kung wala ang Diyos, wala tayong magawa. Mga kapatid, magandang araw sa lahat uli, magandang gabi, magandang umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all.